Magandang araw. Ako po si Arnel Sestoso ng NGO TV Network. Kasanib puwersa ang FLM TV Network at Mindanao Daily News Network na maghahatid sa inyo ng balita mula Pilipinas, Estados Unidos at buong mundo. Ito po ang The Pilipinas Update Global. Bagyong Typhoon Talmayagi o Tino, malawak ang pinsala at malagim ang naitala. Ang bagyong Talmayagi o lokal na tinawag na Tino ay tumama sa gitnang Visayas ng Pilipinas noong unang bahagi ng Nobyembre 2025. Mayroon itong sustained wind speed na umabot sa 150 km per hour at gas hanggang 205 km sa ilang bahagi. Nalagay sa estadong kabuhayan at tahanan na lubos na apektado. Ayon sa tala, umabot sa 114 ang namatay at may 127 na nawawala sa gitna ng pagbaha at landslide sa lalawigan ng Cebu at kalapit na mga isla. Mahigit sa 500,000 katao ang napilitang lumikas at humawak sa mga evacuation center habang nagsisimula ang cleanup operations matapos bumaba ang tubig. Malawak ang transport disruption. Mga daan na tulay ang naputol, mga sasakyan na paliguan ng baha at ilan ay lulubog na lamang sa tubig. Maraming tao ang nasa bubong ng kanilang tahanan habang tumataas ang baha. Pangunahin ang mga dahilan. Ang koleksyon ng mabigat na ulan, tinatansya na higit sa 7 pulgada sa loob ng 24 oras sa ilang lugar ay nag-trigger ng flash flood at landslide. Mayroon ding kritisismo mula sa lokal na pamahalaan na ghost o kulang ang kalidad ng mga flood control projects sa Cebu na naging dahilan kung bakit lumala ang pinsala. Ipinroklama ng pambansang gobyerno ang state of emergency, state of calamity upang mapabilis ang tugon at pondo para sa ayuda. Nag-alerto ang ahensya ng panahon na may sumusunod pang bagyo, Tropical Storm Pungwong, na maaaring tumama sa Luzon pagkatapos ng Talmayagi. Ang probinsya ng Cebu na dati na-struck ng lindol ilang buwan bago ang bagyo ay dagdag na hirap sa recovery. Ang sektor ng agrikultura, paaralan at infrastruktura ay malaki ang pinsala. Maraming pamilya ang nawalan ng tahanan o ari-arian. Ang Talmayagi ay isa sa pinakamalaking kalamidad na umatake sa bansa sa taong ito. Hindi lang dahil sa lakas ng bagyo, kundi dahil na rin sa pag-uugat ng problema sa infrastruktura at paghahanda sa sakuna. Kailangang agarang tutukan ang rehabilitasyon sa pagpapalakas ng flood control at disaster risk reduction system. Ekonomiya sa third quarter ng 2025, pababa ang paglago. Ayon sa pinakabagong datos, ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa ikatlong quarter ng 2025 ay naging 4.0% year on year. Bumaba mula sa 5.5% sa nakaraang quarter. Ito ang pinakamababang taon ng paglago sa higit 4 na taon para sa bansa. Kabilang sa mga dahilan, humina ang paggasta ng gobyerno sa ilang proyekto na apektuhan ang kumpiyansa ng negosyo dahil sa isyu ng infrastruktura at burokrasya. Ang mas mabagal na paglago ay maaaring paghina sa job creation at pag-angat sa kita ng mga pamilya. Maaaring magtulak sa gobyerno na i-revise ang target para sa buong taon at magdagdag ng stimulus o suporta sa mga sektor na naapektuhan. Bagamat lumalago pa rin ang ekonomiya, ang antas ng pagiging mabagal nito ay nagbibigay ng senyales na may mga structural o panandaliang hadlang. Kanilaan susubaybayan ang susunod na mangyayari at development. Inflation sa October 2025. Mababa at nagpapahiwatig ng posibilidad ng rate cut. Ang pangkalatang inflation rate ng bansa para sa October 2025 ay nananatili sa 1.7% year on year na matagal nang mas mababa kaysa sa target band
ng Central Bank na 2 to 4%. Ang pagbaba o mabagal na pagtaas ng presyo ng pagkain at transportasyon ang pangunahing dahilan ng mababang inflation. Ang core inflation, hindi kasama ang pagkain at enerhiya, ay bumaba din sa 2.5%. Kahalagahan para sa monetary policy. Dahil sa mababang inflation, ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ay may mas malaking leeway o espasyo upang magbawas ng interest rate upang pasiglahin ang ekonomiya. Inaasahang may posibilidad ng isa pang rate cut sa Disyembre 2025. Mainam ito para sa mga mamimili dahil sa mas mabagal na pagtaas ng presyo. Ngunit nagpapahiwatig din ng may hamon sa ekonomiya, mababang demand na kailangang tugunan ng mga polisiya. Karagdagang balitang bagyo, lupit ni Tino, higit 100 na patay. Pumalo na sa mahigit 100 katao ang naitalang nasawi, habang 26 pa ang nawawala sa pananalasa ng bagyong Tino, partikular sa Visayas Region. Sa report ni NDRRMC Executive Director Undersecretary Harold Cabreros, 66 na katao pa lamang ang bilang ng mga nasawi na nakarating sa kanilang tanggapan. Sa karamihan ay mula sa Cebu na ang sanhi ng mga pagkamatay ay pagkalunod, nabagsakan ng debris at landslide. Gayunman, sa tala ng NDRRMC ay hindi pa kabilang dito ang 35 kataong nasawi sa Liloan, Cebu na kinumpirma ni Mayor Aljo Prasco sa kanyang social media post. Iniulat naman ng Negros Island Region o NIR Police na nasa 20 katao ang namatay habang 13 pa ang nawawala, kabilang dito ang isa na tinamaan ng bumagsak na bato sa Valle Hermoso, Negros Oriental at 6 na nasawi sa Canlaon City, Negros Oriental, base naman sa kumpirmasyon ni Mayor Jose Chubasco Cardenas sa kanyang social media account. Kabilang pa sa nasawi ay tig-isa mula sa Bohol, Capiz, Leyte na pawang nabagsakan ng nabuwan na punong kahoy, habang ang isa na nasawi sa Leyte ay sanhi naman ng pagkalunod sa baha. Itong Miyerkules ay kinumpirma rin ng opisyal na walang survivors sa Super UA chopper ng Philippine Air Force na kinabibilangan ng 2 piloto at 4 na crew na bumagsak sa Loreto, Agusan del Sur noong Martes ng hapon. Ang mga ito ay nasa relief mission sa mga biktima ng bagyong Tino nang mangyari ang trahedya. At nasa 13 ang nawawala sa Cebu at 13 pa sa La Castella, Negros Occidental. Ang bagyong Tino ay ika-20 bagyo sa taong ito na lumumpo sa Visayas Region, habang binahari ng ilang bahagi ng Mindanao, partikular na sa Caraga Region. Umabot naman sa 706,000 katao ang naapektuhan ng kalamidad, kung saan nasa 348,000 ang
nanuluyan sa mga evacuation center. Sa pahayag ng mga residente na matagal na naninirahan sa lugar, ang Bagyong Tino ang pinakagrabing pumambalos sa Central Visayas, lalo na sa Cebu sa loob ng 28 taon. Huling namataan ang Pag-asa si Tino sa layong 190 kilometrong kanluran ng Coron, Palawan. Taglay ang lakas ng hangin na umabot sa 130 kilometro bawat oras at pagbugso sa 180 kilometro bawat oras. Ayon sa Pag-asa, lalabas ng Philippine Area of Responsibility o PAR si Tino Miyerkules ng gabi o Huwebes ng umaga. Sa karagdagang balita, Pangulong Marcos galit sa sinapit ng Cebu. 26 billion flood budget na di gumana. Matapos ang matinding pagbaha dulot ng Bagyong Tino kung saan maraming residente ang lubhang naapektuhan, galit na iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang investigasyon sa flood control project sa Cebu at mga karatig na lalawigan. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na kung galit na galit ang mga taga Cebu dahil sa kanilang naranasan ay gayon din ang naramdaman ng Pangulo. Nais aniyang malaman ni Marcos kung nagamit ng tama ang inilaang 26 bilyon na flood control projects dahil nakita nito ang epekto ng katatapos na bagyo kung saan tila hindi gumana ang mga ginawang proyekto sa Cebu. Base sa kumalat sa social media ng mga video at larawan, makikita ang lawak ng pinsala ni Tino kung saan maraming bahay ang lumubog at mga residente ay nananatili sa bubong ng kanilang bahay. Gayon din ay naglutangan ng mga sasakyan at mga ulat na nasawi. Yan ang dahilan kung bakit nagpapaimbestiga ang Pangulo dahil nakita niya ang epekto gayong mayroong budget na inilaan para rito. Pero parang hindi gumana, saad ni Castro. Sa nakuhang datos ng Malacanang, mayroong 343 flood control projects ang nagawa sa lahat ng distrito ng Cebu simula 2016 hanggang 2022. So, bali tila hindi aniya ito gumana kaya nagkaroon ng malawakang pagbaha sa lalawigan. Hinikayat naman ni Castro si Cebu Governor Pam Bariccuatro na kung may mga alam na mga impormasyong makatutulong sa investigasyon ay makipagtulungan para mapanagot ang mga nagkulang at nagpabaya sa proyekto. Pangulong Marcos, VP Sara, bagsak trust performance. Bumagsak ang trust at performance rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte sa ikatlong bahagi ng 2025. Sa resulta ng pinakahuling tugon ng masa survey na isinagawa ng Okta Research Group, nakapagtala si Pangulong Marcos ng 7 puntos na pagbaba ng kanyang ratings na nasa 57% mula sa 64 noong July 2025. Nakakuha ng mas mataas na trust ang Pangulo mula sa Balance Luzon na nasa 67% na sinundan ng National Capital Region o NCR na nasa 55%. Bumaba rin ng 8 puntos ang performance ng Pangulo at naging 54% mula sa 62% noong July at nakapagtala ng 26% dissatisfaction ratings. Samantala, si VP Sara ay nakapagtala ng mas maliit na pagbaba ng trust ratings na nasa 3 puntos o mula 54% noong July 2025 ay naging 51% sa pinakahuling survey. Nakakuha siya ng pinakamataas na trust sa Mindanao na nasa 84% na sinundan ng Visayas na 63%. 1 puntos lamang ang ibinaba ng performance ng Vice Presidente na mula sa 50% noong July 2025 ay naging 49% at may 26% dissatisfaction rating. Even with the observed declines, President Marcos Jr. continues to enjoy majority trust and approval among Filipinos, maintaining both ratings above the 50% mark
paglilinaw ng OCTA. In contrast, Vice President Duterte Carpio trust ratings remains within the majority levels, but her performance rating is slightly below the majority. Ang survey ay sinagawa nationwide mula September 30 hanggang October 4 sa may 1,200 respondents sa pamamagitan ng face-to-face interviews. Philam TV Network, the heartbeat of Filipino-American culture in the United States. It is the only channel that brings you closer to home, celebrating the rich heritage and traditions of the Philippines. Available on free TV without any subscription and on digital platforms like Roku, Amazon Fire TV, WCE TV apps, Facebook, and YouTube. Wherever you are, whatever you do, stay connected to your Filipino heritage with Philam TV Network. Philam TV Network Inc., the only Filipino-American channel always within reach. Philam TV. For Philams, by Philams, on Free TV. The only channel available on Free TV without any subscription, also available on digital platforms such as Roku, Amazon Fire TV, WCE TV, Facebook, and YouTube. Wherever you are, stay connected to your roots with Philam TV. Visit our website, www.philamtv.us. Saldico, itutumba pag umuwi ng Pinas. Serious death threats, sabi ng abogado ni Saldico. Nangangamba si dating House Committee on Appropriations Chairman at nagbitiw na si dating Ako Bicol Party List Representative Eli Saldico na itumba kaugnay ng seryosong death threats na natatanggap ito sa kanilang buhay kapag umuwi sa Pilipinas. Sinabi ni Atty. Roy Rondain, Legal Counsel ni Ko, bagaman hangad ng kanyang kliyente na umarap sa investigasyon, ay may agam-agam ito dahil sa matindi, credible at seryosong banta sa buhay nito. Sinasabing pagtapak pa lamang ni Ko sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA ay tatargetin na ito ng mga hard killers o maging ng mga vigilante groups na mag-uunahan para ito paslangin at nang hindi na makapagsalita pa sa kanyang nalalaman sa flood control scam. Si Ko ang nagsilbing nasa likod ng budget insertions na nagkakahalaga ng 13 billion para sa infrastructure program sa ilalim ng 2025 national budget. Si Ko rin umano ang may kinalaman sa 285.5 milyong pagsingit ng pondo sa Ghost Flood Control Project sa Nauhan Oriental, Mindoro. He has a general fear of being shot, whether by vigilante or a political enemy. He doesn't even know, ayon kay Rondain. Bukod dito ay mayroon umanong organisadong grupo sa Europe na nais ding itumba ang dating mambabatas. Sa kasalukuyan ay hindi niya batid kung nasaan ang kanyang kliyente. Ang huling impormasyon na nakarating sa kanya ay nasa Boston sa Amerika. Si Ko sa pagitan ng September at October ng taong ito. Magugunita na inirekomenda na ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa Office of the Ombudsman ang pagsasampa ng kasong kriminal sa 18 public officials kabilang si Ko, Senator Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, Chis Escudero at iba pang kaugnay ng umano'y kickback sa Ghost Flood Control Projects. Samantala, nagsagawa ng community service ang grupong The Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles sa Batanes sa pamamagitan ng Triple D Commission sa pamumuno ni Kuya Joseph Ocson at pakipagtulungan ng Philippine Air Force. Naghahanda na rin ang malawakang relief operation at pagtulong sa mga kababayan nating nasalanta ng Bagyong Tino sa pamumuno ng kanilang National President na si Kuya Ronald de los Santos. Patuloy itong nananawagan sa miyembro na magtulong-tulong para makapagpaabot ng ayuda sa ating mga kababayan, partikular sa nasalanta ng bagyo sa Cebu.
Mga kababayan ko, ako po ay umaapila sa inyo ng panalangin at dasal para sa mga kababayan nating nasalanta ng Bagyong Tino, partikular sa lalawigan ng Cebu. Tayo po ay magtulong-tulong kung meron po tayong kakayanan. Personal po natin ipunin para maipaabot po natin kung ano man po ang kaya nating itulong sa mga kababayan natin. Huwag po tayong makalimot magdasal sa ating Panginoon Diyos dahil po meron na naman po mga nalalapit na kalamidad. Bagyo at lindol, banta ng lindol. Wala pong ibang makapagliligtas sa atin kundi ang ating Panginoon Diyos. Maraming salamat po. Ito po ang inyong Kuya Arnel, Head News Anchor ng The Pilipinas Update Global at Media Affairs Committee Chairman ng The Fraternal Order of Eagles, the Philippine Eagles Incorporated. Maraming salamat. At dyan po nagtatapos ang aming mga balita mula sa Pilipinas, Estados Unidos at buong mundo para sa Pilipinas Update Global. Sa ngalan ng aming Trimedia News partner FLM TV and News Anchor Ed Abalos, Mindanao Daily News. Ako po si Arnel Sestoso ng NGO TV Network na nagsasabing ang buhay ay hiram lang. Kaya atin itong pangalagaan. To God be the glory and let us find out our destiny and strengthen our spirituality. Mabuhay po kayo!